Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ang manalangin. Panginoon, muli o Diyos, kami po ay lubusan nagpapasalamat sa iyong pagbibigay. Salamat, Lord, sa buhay ko ng bawat isa. Maging sa salita mo na patuloy po, Diyos, na pinag-aaralan at pinapakinggan ang iyong mga anak. Patuloy, O God, na ikaw ang siyang pumilos sa kanilang kalagitnaan. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya ko ng Panginoon. So if you are ready, please open your Bible in the book of Matthew 5, verses 1 to 12. Okay. Yan po sa Matthew chapter 5, verses 1 to 12. So, umpisahan po natin sa verse 1. Sabi niya, Now when he saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them, saying, so, the title of our topic this afternoon, it is about the Beatitudes. So, ito po ay itinuro po ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disipulo. And right now, you and me, we are disciples of the Lord Jesus Christ. So, hindi lamang para sa kanila, but even for us right now, na makikita po natin dito na tuturuan po tayo with regards sa ating characters, sa ating behavior, na tunay na ang sabi nga dyan ay pinagpala. Beatitudes means supreme blessedness. Ang ibig sabihin po ng word na Beatitudes. It means supreme blessedness. So, ibig sabihin talagang pinagpalang lubusan. Okay? So, dyan po sa verse 3, sabi niya, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So, number 1 po na makikita natin dito na sinabing pinagpala, sino daw? Blessed are the poor in spirit. Nang ibig sabihin po ng poor in spirit, it refers to humbleness. Pagiging mababang loob, ang ibig sabihin niya. No? Pag sinabing blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Okay. And Proverbs 22, verse 4, sabi po doon, as our supporting verse, in Proverbs 22, verse 4. So number 1 po natin, blessed are the poor in spirit. Ang kanyang supporting verse, ayan, Proverbs 22, verse 4. Ang sabi niya, humility in the fear of the Lord bring wealth and honor and life. Diba? Ang ganda. Dahil ang pagiging mababang loob, pagkatakot sa Diyos, ano po ang ibinibigay? Nagbibigay ng kayamanan, sabi diyan, and honor and life, nagbibigay ng buhay. So dito makikita po natin na noon pa man, talagang nandun na po na itinuturo ng Panginoon ang mga attitudes na ito na kinakailangan ng kanyang mga disipulo ay mapasa sa kanila din at i-apply sa kanilang buhay. 1 Peter 5:6. Sabi niya ulit, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. So, ibig sabihin, hindi po nasasayang pag ang isang tao ay mapagpakumbaba. Dahil ang sabi sa kanyang salita, no, darating ang time, itataas ka ng Panginoon. Sa mundo, may kasabihan po tayo, huwag mo namang buhatin ang sarili mong bangko. Diba pag naririnig natin yung salitang yun, ibig sabihin, ay, ma-pride itong tao ito. Kasi hindi na niya hinihintay yung iba na sila yung mag-appreciate ng kanyang ginagawa, kundi siya na mismo. Kaya meron tayong kasabihan, huwag mong buhatin ang sarili mong bangko. Yeah. So humble yourselves. Manatili po tayo na mapagpakumbaba at ang pangako ng Panginoon, itataas po niya ang lahat ng nagpapakumbaba. Okay. Verse 4. And verse 4, sabi niya diyan sa ating binasa ulit, babasahin, Blessed are those who mourn, for they will be comforted. So, blessed are those who mourn.
Anong gagawin ni Lord? For they will be comforted. In Matthew 4 verse 17, sabi niyo ulit sa Matthew 4 verse 17, rejoice and be glad. Asan? Matthew 4:17. From that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near. So, pag sinabi niyang, blessed are those who mourn, for they will be comforted. So, kasali ito doon sa, pag sinabi kasi na mourning, it seems na nandun din yung pagpapatawa o humihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Konektado kasi ito andun din yung humbleness mo. Kaya sabi ko dyan, repent, for the kingdom of heaven is near. Luke 19 verse 41, tingnan natin. Ang Luke 19 verse 41, as he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it. Okay. Mas magandang example ito. Kasi dito makikita po natin na ang ating Panginoon Jesus, hindi siya nalulugod pag nakikita niya na ang tao ay mayroong ginagawang hindi tama. Kaya dito po, pagpasok ng ating Panginoon Jesus in Jerusalem, naawa siya kasi nakita niya yung mga tao doon na they are like sheep, scattered sheep, na kailangan ng shepherd. Kaya sabi ko dyan, nanamis po ang Panginoon. And then in Acts 3 verse 19, repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Oo naman. Kaya panatilihin po natin to have a repentant heart, at alam po natin na hindi yan nasasayang. Without repentance, we cannot see God. Kaya mga kapatid, pinagpala ang mga tao na they realize na may ginawa silang hindi tama sa Panginoon, nagsisi sa kanilang kasalanan, mapala. At alam ko po na ito po yung first step na ginawa natin, isn't it? Bilang disciple ng ating Panginoon Jesus, yung tayo po ay magpakumbaga at tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon. And we need to have a repentant heart. Panatilihin po natin na tayo po ay patuloy na lumalapit sa Panginoon. Okay, number 3. Number 3 ulit tayo. It is in verse 5 na sabi niya, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Okay, meek. Another word of meek is someone who show patient. Being patient. Mapagpasensya. Mapagpasensya. Tingnan mo yung katabi ko kung mapagpasensya yan. Baka pag may nakita lang, high blood na agad. Kinakailangan na we need to have that patient. Kasi pinagpala, sabi niya, pinagpala ang mga tao mapagpasensya. Amen. Someone who show patience. At alam ko naman yan kasi kung wala po kayong pasensya, hindi ka makakatagal. Lalo na pag yung amo ay talagang hindi mo ma-espering ang ugaling sa iyo. Kinakailangan ang patient talaga para matapos ang kontrata. Minsan kahit na nagpapasensya ka, pero talagang lumarating din yung tanda na nakakawla. Okay. But ang mahalaga po, living aid. Having patient. Kaya pinagpala, sabi niya. Psalm 37 verse 11. Sabi niya ulit sa kanyang salita. Bali magbabasalamat po tayo ng salita ng Panginoon to remind us. Dahil kailangan po natin ito bilang isang mananampalataya. Kasi minsan nakakalimot po tayo. Kaya we need to be always reminded na kinakailangan tingnan natin ang ating mga attitudes, behavior. And Psalm 37 verse 11, sabi niya ulit, but the meek will inherit the land and enjoy great peace. So, hindi nasasayang yung pagiging meekness natin o pagiging mapagpasensya dahil may pangako inilaan ang Panginoon.
Psalm 37 verses 22 to 24. Sabi niya ulit, those the Lord blessed will inherit the land, but those He curses will be cut off. And then in verse 23, if the Lord delights in a man's way, He makes his steps firm. And verse 24, though he stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hand. Kaya dito makikita natin mga kapatid, dumating na tayo doon sa time na nanghihina na, parang bibitaw ka na sa iyong pananalig, pananampalataya sa Panginoon. Pero alam po natin na kung tayo po ay kakapit sa Panginoon, patuloy na itataas po niya ang bawat isa sa atin. Amen. Bibigyan niya tayo ng bagong kalakasan, bagong pag-asa. Kasi minsan, lalo na pag tayo ay nakapakinig ng bad news. Ano yung mga bad news? No, yung mga news na talagang minsan parang masishake ka, di ba? Masishake ka na it will affect your emotion, it will affect your mood, pero huwag mo natin kakayaan. No? Dahil tayo po na nananalig sa Panginoon in spite na anuman ang nangyayari sa buhay, kaya nandun yung faith natin. And remember, yung faith na tinatawag, no? Hindi man natin nakikita, nararamdaman, but we believe it. So do not doubt na may gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Because everything hangs on God. Amen. Tatandaan po natin ito, kapatid. Everything hangs on God. Everything happens in our life. Pinayagan ni Lord. Kaya huwag na tayo magtanong kay Lord. Kasi siya yung nakakaalam eh. Kasi minsan, why, ang dami natin why kay Lord. Sabi nga, no, He is the potter and we are the clay. Alam ni Lord kung ano yung bagay para sa atin. Minsan hindi natin naiintindihan. Pero meron at merong plano at merong purpose ang Panginoon kung bakit nangyari ang isang bagay. Gawin lang natin, sige, continue to trust Him, continue to have faith in Him, and magpatuloy tayo sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Na hindi yun yung mga dahilan para tayo ay magbubaybay, para tayo ay maghina. Kundi the more pa na-encourage tayo. Remember, napaka-iksi lamang po ng buhay sa mundo nito. Ma-iksi lamang. Kaya mahaba man o maiksi man ang buhay natin sa mundo ito, ang mahalaga, ginagawa po natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. At ang plano ng Diyos sa buhay natin, nalalaman natin because of the Word of God, na ating napapakinggan. And if we're going to obey the Word of God na ating napapakinggan, we are doing the will of God in our life. Matalino po ang Panginoon. Amen. Okay, verse 6. Sabi niya ulit doon sa Matthew chapter 5. No. Sabi niya, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Okay. So number 4 natin, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Yeah. Kaya kung ang hinahanap natin sa buhay natin ay yung righteousness ng Panginoon, which is nagpapatunay lamang ng sabi po doon sa Matthew 6 verse 33. Kaya ito na po yung kinakailangan i-apply natin sa buhay natin. Memory verse, ika nga. No? And Matthew 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yeah. So, ang number 1, sabi nga natin, number 1 sa buhay, ay kinakailangan si Kristo. Kinakailangan ang Diyos. Dahil kung siya ang number 1 sa buhay po natin, ang kanyang kaharian, yung inuuna natin, at ang kanyang kabanalan, sabi niya, anuman ang naisip sa buhay, anuman ang gustuhin natin, God is able to give unto us. So nagpapatunay lamang po na hindi nasasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon.
Hindi nasasayang na siya yung inuuna natin. Katulad ngayon, no? Araw ng Monday, kung sa iba nga, bakit ka pupunta ng Diyos? Hindi naman linggo ngayon. Kasi ang alam ng tao sa mundo, tuwing linggo lamang ang pwedeng mag-church. No. But for us, we know that every day ay pwede tayong pumunta sa simbahan at magpuri sa Panginoon. Amen. Kaya ang araw ng Monday na it is your day off, it is your Sabbath day, kaya nga po kayo ay nasa presensya ng Panginoon dahil gusto niya siyang papurihan. Amen. At higit sa lahat, gustong mapakinggan kung ano ba ang sinasabi ni Lord sa araw na ito. Okay. So yan, sabi ni Lord, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Psalm 42 verses 1 and 2. Sabi niyo ulit, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. Where can I go and meet with God? Yan ang tanong niya dyan. No? Which is, na kung tutuusin, ganito po, pag hindi tayo, pag wala tayo sa presensya ng Panginoon, hindi natin isinasali ang Diyos sa buhay natin, nauuhaw tayo, there is something missing in our life. But praise the Lord, dahil nung natagpuan natin si Jesus, nagkaroon ng Kristo sa buhay natin, no? There is satisfaction of our soul. Amen. Na mapapansin mo sa buhay, parang kumpleto ka na ngayon. Hindi ka tulad doon, parang may hinahanap-hanap pa sa buhay mo, isn't it? I don't know if you experience that, but for me, I experience it, that there is something missing in my life. No? Na sabi ko noon, okay naman, ang employment, no, ang family, no, ang finances, okay naman lahat-lahat. But deep inside, there is something missing. So, yun yung naging experience ko nung wala pa si Kristo na naghahari sa puso ko. Although I know Jesus, I know Him, pero kulang. But when I received Him, I acknowledged Him, and He became my personal Lord and Savior, nawala yung emptiness, no? Na yung hinahanap-hanap ko, it means, nandiyan na, naging buo. Isn't it? So nagpapatunay naman kaya naramdaman natin, naranasan natin kung ano ang ginawa ng Panginoon. So, wag po natin siyang iiwan. Dahil hindi po nang-iiwan ang Diyos na ating pinag-iwan. Kaya atin lamang po tayo sa Kanya. Because He is able to satisfy the longing of our soul. Psalm 63 verse 5. Sabi mo ulit dyan, my soul will be satisfied as with the riches of foods. With singing lips, my mouth will praise you. Praise the Lord. Kaya nga sa ating po mga mananampalataya ngayon, ang ganda ng pakiramdam, di ba, pag inaawitan natin ang Panginoon. Amen. Kahit na minsan, hindi natin makuha-kuha yung tune. Sige pa rin. Kasi yung puso natin gusto magpuri sa Kanya. So, dahil ang tinitingnan naman ni Lord yung puso natin. Hindi yung boses natin sa pagpupuri sa Panginoon. Ang maganda doon, tama yung puso. Dahil kung tama yung puso natin, ay itatama rin ni Lord pati boses. Amen. Di ba? Hindi napapansin niya. Itatama ni Lord. Aanin mo naman yung napakagaling ka. Pero ang puso mo naman ay question mark. Di mas maganda na lang yung sabi nga, papuntang Amerika at Pilipinas yung boses North and South, West and East. Pero ang mahalaga po is that talaga tama yung puso. At itatama ni Lord kahit na anong klaseng boses meron tayo. Amen? Okay. So, dito po natin makikita na pinagpala. Kaya mga kapatid, no, pinagpala sa kabila. And then, in verse 7. Okay, let's go to verse 7. Hanggang verses 12 na po, madali lang tayo. No? And then, sabi niya dyan, blessed are the merciful,
for they will be shown mercy. So, number 5 po natin, blessed are the merciful. Merciful, mga maawain. Ang sarap siguro ng may pangalang mercy. Ano sa palagay ninyo? Yes. Pero hindi rin po natin pagpapagalit ang pangalan natin. No. Kasi ito po yung pangalan na ibinigay talaga para sa atin. Pero ang pangalan mercy maganda. Pero kung mercy ang pangalan mo, talagang matitesting ka. Talagang ipakita mo sa mundo na talagang you have that mercy. Kaya no wonder may mga kakilala tayo na may pangalan mercy, talagang they are merciful. Diba? Talagang they are merciful. So, last are the merciful. And Luke 10, verses 30 to 37, ito po yung kwento na talagang makikita po natin yung pagiging maawain. And replied, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho. When he fell into the hands of robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. Verse 31 hanggang 37. A priest happened to be going down the same route, and when he saw the man, he passed by on the other side. Ako, pari pa naman. Nung nakita, he just passed by. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Pati itong Levite na ito. No? But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? And verse 37, the expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Okay? So, maliwanag po yan na sabi ng Panginoon, no, na tulungan natin ang mga nangangailangan ng tulong. Kasi tingnan po ninyo, pag nalulungkot ka sa buhay, alam mo ba na isa sa nagpapasaya sa buhay mo, maghanap ka ng tutulungan mo at tiyak ikaw ay sasaya. Kasi tingnan po ninyo, I believe na all of us we can experience. Pag ikaw ay tumulong sa iyong kapwa, so, in return, iba yung ganap, isang it. There is something na nararamdaman mo sa puso mo pag ikaw ay nakatulong sa iyong kapwa. Kahit na maliit na bagay lamang. Kaya nga pag nalulungkot ka, sige, maghanap ka na lang ng tutulungan mo at sasaya ka. Sure, nasasaya ka kapatid. Kasi dyan na lamang sa labas, meron lang yung nakikita mo kababayan na hindi niya alam kung saan susulpot, and then sasabihin sa iyo na, sis, alam mo ba kung saan ako sasakay ng tram papuntang Central? Yung pagkakasama mo lang sa kanya, yan dyan, sa banda dyan, sumakay ka na papuntang Central. Yung pagsabi niya sa iyo ng salamat, diba? Parang there's something na you can feel the joy. Simpleng bagay lamang. Kaya sa simpleng bagay na nagagawa natin sa kapwa, nararamdaman natin ang kagalakan. Pero sa simpleng bagay din na ginagawa natin na nagpapalungkot sa ating kapwa, nararamdaman mo, meron ka agad balik sa'yo. Na it seems na, ano ba yung ginawa ko? Parang andyan agad yung guilt ba na parang nasaktan ko yata siya, parang mali yata yung sinabi ko, mali yata yung action ko. Kasi you can easily realize. Kasi may dating ka agad you will know it. Dahil tunay po. No? Kaya sabi diyan sa ating binabasa, blessed are the merciful. Kaya hayaan po natin na tayo po ay magkaroon ng pusong maawain. Isang pusong mahabagin. In Matthew 7, verse 12,
Sabi niya ulit sa kanyang salita, so in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. Alam po ninyo itong Matthew 7 verse 12 na ito, nakalagay ito sa school nung tayo nag-aaral ng elementary, tinatawag na golden motto. Isang it. Na ang sabi ko, ibang version na lamang, pero siya rin yung sinasabi, don't do to others what do you want others do unto you. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mo rin gawin sa iyo. So alam natin yan. Nung nagbasa ako ng Bible, sabi ko, nung nabasa ko to, this is a Bible verse. Matthew 7 verse 12. Hindi kasi nakalagay doon na that is from the Bible, isn't it? Basta ang nakalagay doon, golden motto. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo alam. Yun pala ay natatagpuan in Matthew 7 verse 12. Okay. Acts 16 verse 33. Another verse, sabi that, at that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately, he and all his family were baptized. So dito naman makikita po natin dito na because, ito pong, this is actually the story of Paul, nung sila ay nasa prison together with Silas ba yung kasama? No? Na ang nangyari dyan is during the night, di ba, umawit sila sa Panginoon, nagpuli sa Panginoon, and then makikita natin dito na the door was open, nagkaroon ng milagro because of the life of Paul and Silas, na sila ay nagalangin, sila ay nagpuli sa Panginoon. So, kumilos ang Panginoon. And then the jailer, sabi dyan, ang ginawa po niya, took them and washed their wounds. Then immediately, he and all his family were baptized. So, sa pagiging maawain, tingnan ko ninyo ang ganda ng ipinalit ni Lord, kaligtasan ng kanyang pamilya. Okay? So, praise God, dahil unang na pinagpala. Okay, let's go to, anong verse na? 8. Verse 8. And verse 8, sabi dyan, number 6 natin, blessed are the pure in heart, for they will see God. So, blessed are the pure in heart. Pinagpala, sabi niya, ang merong malinis na puso. In 1 Samuel 13, verse 14, 1 Samuel 13, verse 14. But now your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart, and appointed him leader of his people, because you have not kept the Lord's command. So, ito po yung kwento po ng pagpili po ng Panginoon kay David na maging hari ng Israel. Kasi ang hinahanap ni Lord ay ang merong malinis na puso. And David, he is a servant of God, na siya po ay tinawag ni Lord na he is a man after God's own heart. In spite na merong nagawang hindi tama si David, naging murderous siya, naging adulterous, pero tinatawad siya ng Panginoon, at ang evaluation pa ni Lord kay David, he is a man after God's own heart. Bakit? Because David, he easily acknowledged ang kanyang kasalanan. Meron siyang humble heart. At nandun na nagpalinis agad sa Panginoon. Kaya nga, siya po yung nagsabi ng, create in me, Lord, a clean heart. Yan, sabi ni David, siya ang may sulat nun. Naranasan kasi niya, nagkasala sa Panginoon, na wala siyang magagawa kung mananatili siyang marumi sa paningin ni Lord. Kaya sabi niya, create in me a clean heart, O God. Which is, hindi lamang po si David, but even for you and for me. Na panatilihin po natin maging malinis po yung ating puso. Because our heart is the center of the Spirit.
Remember, ang tao, meron siyang katawan, kaluluwa, at espiritu. Saan nakatira? What is the center of the soul? It is the mind. The center of the heart, or the center of the spirit, is the heart. So doon nakatira ang espiritu sa puso. At ang espiritong yan ng tao ay naghahanap ng Diyos sa kanyang buhay. Because we know that God is Spirit. Kaya nung tinanggap natin si Lord as our Lord and personal Savior, tinanggap natin ang Espiritu ng Panginoon at siya ngayon ay nananahan sa puso natin. Amen. So kung si Jesus or ang Espiritu ng Panginoon ay nasa puso natin, so kinakailangan talaga na maging pure heart tayo. Kinakailangan na maging pusong malinis, pusong dalisay. Kaya nga ang puso po dapat tanggalin ng basura. Ano yung mga basura? Sama ng loob, yan, mga pait, mga hinanakit, bitterness na kinakailangan tanggalin, itapon sa buhay. Para sa ganun ay mapanatili po natin na magkaroon tayo ng isang pusong kalugod-lugod para sa Panginoon. So pinagpala, blessed are those who are pure in heart. 1 Timothy 1:5. Sabi niyo ulit sa kanyang salita in 1 Timothy 1:5, the goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Kaya mga kapatid, ang puso punuin ng pagmamahal. Dahil kung merong pagmamahal sa puso natin, anuman ang nangyayari, anuman ang ginagawa ng tao sa iyo, you can easily forgive them. Hindi ka marunong magtanim ng sama ng loob. It's normal na tayo ay masaktan, isn't it? Pag may ginawang hindi tama ang ating kapwa, nasasaktan tayo. Normal lang yun because we have emotion. Pero abnormal kung nagtatanim ka na ng sama ng loob. Yun na ang abnormal doon. Kaya sabi nga sa kanyang salita, bago lumubog ang araw, dapat pinatawad mo na ang mga taong nagkasala sa iyo. So, nandun po mga kapatid, na panatilihin po natin that we will have a pure heart. Hebrews 12 verse 14. Okay, sabi niya ulit yan sa Hebrews 12 verse 14, make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Make every effort to live in peace. So, ibig sabihin pala, ang buhay din natin sa mundong ito ay kinakailangan na every time peaceful. Payapa. Sabi niya, peace with all men. Ibig sabihin, hindi ka nakikipag-away. Ang tunay na Kristiyano po ay hindi na po marunong makipag-away. Noon ay talagang ikaw yung number one na nakikipag-away, pero ngayon ay hindi na tayo marunong makipag-away. Kundi, ang rule na po natin ngayon is to become peacemaker. Kung ikaw noon ikaw yung nag-uumpisa ng away, kung basta may away, ikaw yung namumuna. Pero ngayon ay hindi ka nakasali doon. Kasi ang sabi ni Lord, make every effort to live in peace with all men and to be holy. So every time peace be with you at ina-apply talaga natin sa buhay natin yung being peaceful. May kapayapaan. And remember, without holiness, no one will see the Lord. Kaya mabuhay po tayo ng may kabanalan sa mundong ito. Holiness. Live a holy life. Pag sinabi natin live a holy life, ibig sabihin, we are called priests. Diba? In the Old Testament, ang priest, sila lamang po yung pwedeng manilbihan in the temple. Mga Levites, mga priests lamang po, the priest. But nowadays, in the New Testament, we are called priests. Kaya pwede na po tayong manilbihan sa Panginoon. Kaya kanina,
Hindi po yung pare ang nag-lead ng praise and worship, hindi yung pare ang nag-MC, nag-gitara, nag-regular offering, no? Kundi bawat isa na sa atin ngayon ay pwede nang gamitin yun. Okay? Remember in the Old Testament, I think it is during the Sunday, that there are 3 kinds of anointing. Okay? 3 kinds of anointing in the Old Testament. Meron tinatawag na leader's anointing, priest anointing, and king's anointing. Pagdating sa New Testament, pinag-isa na lamang po ng Panginoon. No? Because of the Lord Jesus Christ, ang tatlong anointing in the Old Testament ay naging isang anointing na lamang. No? Anointing na ibinigay ni Lord, minsanan na ibinigay niya sa isang mananampalataya. In the Old Testament, the leper's anointing. Ano po ang simbolo ng leper's anointing? Ang ginagawa ng leper's anointing, we know that lepers, ito ang tawag sa may mga leprosy. Okay? And leprosy, ang kahalintulad in the New Testament, it is sin, kasalanan. Okay? So, in the Old Testament, para ma-declare na ang may leprosy ay magaling na, nagdadala siya ng 2 ibon. No. And then, ang ginagawa ng pare, kakatayin yung isang ibon doon sa merong fresh water and a clay pot. Kakatayin yung ibon. Okay? And then, yung buhay ng isang ibon, ididip doon. After that, panili pa rin. May mga ritual na ginagawa. And then, itong araw pa siya na talagang hindi makakapasok sa kanyang tent. And then, after that, magdadala ulit siya ng 2 lamb. No? Ritual yung kanilang ginagawa. Which is, ang simbolo nun, is that sabi na natin, ang leprosy, it is a sin. And after that, yung represent po kung bakit yung ibon ay pinatay doon in a water. No? Pero in a clay pot of water, it symbolizes water baptism. Kaya nga po, ang water baptism, it is your funeral way. Diba? Ililibing ka. Yun yung simbolo ng water baptism. Ililibing ka. Katulad ng ritual na ginagawa nila in the Old Testament to declare that leprosy ay magaling na. Yung isang may leprosy. No? Kinakailangan na ang gagawin natin in the New Testament, repent. After we repent, we declare that we are born again. No? We submit for water baptism. And then after that, lumalanda tayo sa mundo. Okay? So, ritual yung ginagawa in the Old Testament sa leper's anointing. And then, ang priest anointing naman, ang nangyayari, consecration, at sila lamang yung pwedeng gamitin in the temple. While in the New Testament, lahat ng mananampalataya, we are called priests. So, meron ng priest anointing. Okay? And then, in the Old Testament, meron silang king's anointing. No? Kaya nga si King David, he was anointed by Prophet Samuel ng oil. No? Para bigyan siya ng authority, bigyan siya ng kapangyarihan to become King of Israel. And the king's anointing in the New Testament, it is speak the baptism of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, no, in the Old Testament, ang 3 kinds of anointing na ito, compared to the New Testament, no, minsanan pong ibinigay ni Jesus para sa iyo at para sa akin. Amen? Kaya kung babasahin po natin ang Old Testament, sabi doon, it is the shadow, anino, na gagawin at mangyayari ngayon. The fulfillment, it is in the New Testament. The Old Testament is the shadow of the things happen. Kaya kung magbabasa tayo ng Book of Leviticus, no, parang hindi natin naiintindihan. Yun pala, meron siyang ibig sabihin. No? Pagdating natin sa New Testament, ay
Ganun pala yung ibig sabihin. Kaya mga kapatid, no? Yan po yung ginawa ko ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So sabi niya, make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Because we have already the priest anointing. Priest anointing, it is speak about sanctification. It is speak about holiness. So a believer need to live a holy life. And without holiness, no one can see God. Okay? Kasi minsan may nananalangin. Sabi niya, Lord, let your triple anointing be upon your servant. O anong ba kaya nila ibig sabihin ng triple anointing? Kasi merong kapatid na narinig kong nanalangin na niya. And then I asked her, Asis, ano ba yung pagkakaintindi mo yung sinabi mong let your triple anointing be upon your servant? Ang pagkakaintindi pala niya yung talagang mag-triple yung anointing. Ano, baka pakirin kayo gano'n ang ibig mong sabihin. Diba? Hindi po ibig sabihin na matritripli yung kanyang anointing. No. If you repent and receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, no, you obey the command of God, nagpa-water baptism ka, you live a holy life, and you are baptized with the Holy Spirit, you receive the triple anointing, the 3 kinds of anointing. That is in the Old Testament. Okay. Yan. Verse 9. Sa verse 9 na tayo. Sabi niya sa verse 9, Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Oh. Blessed are the peacemaker. Kaya sabi ko kanina, ang status po natin sa mundo ito ay peacemaker. Hindi yung ikaw yung nag-uumpisa para magkagalit ang taong nakapaligid sa iyo. Kundi ikaw dapat yung instrumento upang ang mga taong nakapaligid sa iyo ay magkaroon ng peaceful life. Magbatian. Magbatian. Yan po ang sabi yan. Romans 5 verse 1. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. So, meron kapayapaan. Kaya, panatilihin po natin and we know that peace, bunga din ito ng banal na Espiritu, isn't it? So, the peace is already there. Ang gagawin na lang po natin, hayaan natin na maging peaceful yung mind natin. Kahit na may mga testing, kahit na may mga problema, ang bigat-bigat, wala yan. Hayaan natin na magkaroon po ng peace ang ating kaisipan. Sabi that we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 12 verse 18. Sabi niya ulit na sa Romans 12 verse 18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. So talagang sinasabihan tayo, no, wala po tayong dapat kagalit or kaaway sa mundong ito. Kaya kapatid, tingnan mo huwag kang makipag-away. No. Kasi sabi nga niya dyan is live at peace with everyone. Kahit na hindi natin naiintindihan minsan yung ugali ng nakapaligid, hindi mo maintindihan ang ugali ni Among peace believe pa rin. Minsan, Lord, ang hirap naman maging Kristiyano. Kaya nga, tayo'y nakikinig at nag-aaral ng salita ng Panginoon para makaya natin. Kasi without the Word of God na ating napapakinggan, hindi natin kayang gawin. But because meron ang salita ng Diyos na napapakinggan natin, kaya we can do it. Ito yung maganda no? Kasi kung hindi natin napapakinggan, alam ba natin? Of course, hindi natin alam, isn't it? Dahil na sa pinag-aaralan natin, kaya ini-a-apply natin. Kasi ito ang gusto ng Panginoon na gagawin natin. Romans 14 verse 19. Sabi niya ulit, let us therefore make every effort to do what leads to peace
and to mutual edification. O, siya rin yung sinasabi. Talagang isa sa mga ginagawa natin sa mundo ito is that maging peacemaker. Na nakikita natin na nagkakabati ang mga tao na nakapaligid sa atin. Okay. And lastly, verses 10 to 12. In Matthew chapter 5, verses 10 to 12, sabi niya ulit yan, "Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you." So number 8 po natin, blessed are those who are persecuted. Kaya hayaan lang ninyo, kahit natawagin nila tayo mga born again, no? Kung hindi sila maniniwala sa Panginoon, sila ang mag-burn again pagdating ng takdang panahon. No? Yung bang nakita ka lang nila na nakahawak ng Bible, oh, ayan na si Pastora, di ba? Ganyan kami noong baguhan kami, kasi nga di ba may pwesto-pwesto dito noon. No? Kasama ko yung aking mga kababayan, kasi nadadala ko. No? And then, pagbungan namin doon sa pwesto, no? Sabi sa amin, andyan na ang mga pastora. No? Yan ang tawag sa amin. Praise the Lord. Diba? Ay, tinatapos ko ngayon kanilang sinabi. Kasi yung kasama ko, si Sister Norma naman, she is the teacher. Doon ang ginagamit sa lugar namin. Kasi nasa education ministry kami, so nagpapatuloy din siya. So tama, no? So, kaya hayaan namin ko, pag may nagsasabs, anong gano'n, oh, praise the Lord. Kasi they declare. Sila lang nagsasabi. So, iniisip ko minsan, ay, oo pala. Pero hindi naman kami nagagalit noon. Pag sinasabi ko, andyan din yung mga pastora. At ganyan kami ni Sister Norma, kaya ang lang, manang, sabi niya. Kaya nga pag umuwi ako, pag nakikita kami, kwentuhan. And then bigla na lang kami magtatawang dalawa. Kasi sabi niya, maalala namin, sasabi niya, diba, sinasabi tayo ng pastora? O, tingnan mo ngayon, diba? O, so, praise the Lord. No? Okay. 2 Timothy 3:12. Tama ba? 2 Timothy. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Kaya hindi yan nawawala. Kasi tingnan po ninyo, since the time na nakita ng mga taong nakapaligid sa atin na tayo isang Kristiyano, alam po ninyo, ang mga mata nila nakatingin sa atin. Tinitingnan nila ang bawat kilos, ginagawa natin, para meron silang masabi against us. Kaya nga, di ba, sinasabihan tayo na maging ilaw, maging asin sa mundo. Para pag nakita ng mga taong nakasurround sa atin, ay, sasabihin nila na, ay, maganda pala ito at Kristiyano siya. Kung hindi siguro ito Kristiyano, baka pinatulan na ako. Na? Talagang makikita natin dito na just like our Lord Jesus Christ, meron at merong persecution. Buti na lamang po at hindi po katulad ng mga Kristiyano sa kanya. Talagang ang mga tunay na mananampalataya, lalo na ngayon kasi talagang tinatrack nila ang mga Christians. They are looking for Christians. Buti tayo ngayon at is malaya pa rin tayo na nakakapagpuli sa Panginoon. 1 Peter 5:10. Sabi diyan, "And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast." Praise the Lord. Kaya kapatid, no, ano man yung mga nararanasan natin, ano man yung mga ibinabato nila sa atin, no, huwag tayong mag-alala. Dahil kakampi natin ang Diyos.
na ating pinaglilingkuran, hindi po niya tayo bababayaan. So, sabi sa ating pinag-aralan, sino po ang mga mapalad? Sabi kanina, blessed are the poor in spirit. So, continue to be humble, maging mababang loob, dahil sabi yan, pinagpala ka kapatid, pag ikaw ay isang tao mapagpakumbaba. Okay, number 2, sabi niya, blessed are those who mourn. No, who mourn na, ibig sabihin, halintulad din siya ng connection din doon sa poor in spirit, no, yung pagiging repentant heart natin. Okay, na nandun. And then sabi nga niya dyan, blessed are the meek. Meek means patience. Yung mga mapagpasensya. Kaya habaan na natin ang ating pasensya. Anyway, this is fruit of the Holy Spirit. One of the fruit of the Holy Spirit. So nasa atin na yan, we need only to exercise or manifest in our life. And then sabi natin, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Kaya nga po, tayo po na isinasali natin si Kristo sa buhay natin, nandun na talagang hinahanap natin siya at isinasali sa buhay natin. Seeking first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And then, blessed are the merciful, yung mga maawain. Kaya panatilihin po natin to have that mercy, maawain puso, mahabaging puso. Dahil yan po ay nakakarugod sa Panginoon. Another, sabi niya, blessed are the pure in heart. Isang malinis na puso. Sa panatilihin po natin na ang puso natin ay isang malinis. Isang pusong kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Sabi niya, blessed are the peacemakers. Ayan. So, maging peaceful po tayo. Mamuhay po tayo ng may kapayapaan sa mundo ito. Na mamuhay po tayo na walang kagalit sa mundo. Kundi tayo po ay gagamitin ni Lord as peacemaker. And number 8, blessed are those who are persecuted. Kaya kung nape-persecute po tayo because of our faith in the Lord Jesus Christ, wala po tayo dapat ipamamba. Kasi sabi ni Lord, great is your reward. Kaya salamat sa Panginoon. Dahil ito po ay itinuro ni Lord sa kanyang mga disipulo noon, nung siya ay nabubuhay sa mundong ito. At ang katuruan na ito ay hindi lamang noon, but even now, ito po ay applicable sa lahat po ng mananampalataya, sa lahat ng disipulo ni Kristo. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita, na minsan pa tinuruan mo po kami, Panginoon, na tunay po na ang mga attitudes o God, ang beatitudes na ito, Lord God, Lord, kung ito po, Panginoon, ay i-apply namin, makita sa buhay namin, Lord, tunay nga po, Diyos, na kami po ay pinagpapala. Dahil yan, Panginoon, ang sabi mo sa iyong banal na salita. Panginoon, tulungan mo po kami, turuan mo po kami, Panginoon, na ang mga salita mo na aming napapakinggan, ito po ay mamunga sa buhay ng bawat isa. Na hindi lamang po kami tagapakinig, kundi higit sa lahat, Lord God, kami po ay tagagawa ng iyong banal na salita. Salamat, Lord, at ibinabalik ko sa mataas na papuri sa pangalan ng Jesus. Ibinabalik ko sa